And welcome back to another van life episode. Iingat ha. Araw na pinaghandaan natin para ituloy na natin ang mga mahahabang biyahe. Araw man o gabi, magiging laman tayo ng kalye. Pero kahit gaano man tayo kahanda at kapanatag sa biyahe, meron talaga mga bagay na hindi mo ina-expect na mangyayari. Mataas yung temperature nung van. Wait lang, bakit ito? Kaya pala humina yung aircon. Bigla na lang nag-overheat ang camper van natin. Isa pang problema, hindi natin alam kung saan tayo maghahanap ng pwede mag-ayos nito. Papa-check po namin yung radiator po namin kasi nag-uubos po ng tubig eh. Alas 12 tayo na tanghali ito dumating, 4:40 na ng hapon. Yung radiator natin, Bakit kaya tuwing nagpaplano tayo na mahabang biyahe, palagi nangyayari ang ganito? Pwede mo bang masave yung makina mo? Diba? Ano nga ba ang totoong nangyari sa camper van natin? Napupuno yung reserve mo. Puro return lang ang meron. Walang in. Yung may problema. Ganun yun sa air. Simpleng overheat lang ba? O meron pang iba? yun, dahil sa sticker, may discount daw tayo. At yan ang mga dapat yung abangan sa episode na ito. Pagkatapos ng mga sunod-sunod na pagbagyo sa Luzon, malalakas na hangin dala ng habagat, bumalik na sa dati ang panahon sa Nueva Vizcaya. Mainit ang araw, pero malamig ang hangin. Baka pwede naman magdagat tayo. Wala tayo. Dagat na ako eh. Pangasinan. Pangasinan. Kahit saan ba sa dagat? Okay. Maliko tayo dumaan. Maliko tayo. Maliko tayo ngayon. Mag one night tayo doon. Sige. Pag south kasi layo, no? Walang malayo sa atin. Bagay. Bawal ang word na malayo. Forbidden word yan, malayo. At kasabay ng pagbabalik ng magandang panahon, ay ang pansamantalang iiwan muna natin ulit ang Nueva Vizcaya. Full tank, sarap! Thank you! Hindi mabigat magpa full tank dito sa Nueva Vizcaya. Mura gasolina dito eh. Lunch natin, anong oras na ba? Alas 11? Magano lang tayo, maghanap na tayo makakainan, no? Walang gawin, no? Matagal na talaga naming balak na bumaba at pumunta sa mga karagatan. Pero dahil nga sa mga sunod-sunod na bagyo, laging nakakantala yung mga plano. Kaya pa naman kami bumabiyahe. Pero mamaya-maya, meron akong kakaibang naramdaman sa camper van natin. Tabi muna tayo. Parang mataas yung temperature nung van. Wait lang, bakit ito? Kaya pala humina yung aircon. Nagsimula ako mag-alala. Dahil ngayon ko lang na-experience to kay Watod. Pero na-experience ko na to sa mga dati kong sasakyan. Kapag ganito, kailangan kong huminto. Tabi muna tayo dito, mahal. Yung sasakyan, yung van, high temp. Wait lang. Kaya agad-agad kong binuksan yung hood para i-check yung radiator ni Watod. Huwag muna natin buksan kasi baka bumuga. Palamigin muna natin konti. Humina yung aircon eh. Nawawala yung lamig. May mga lokal na lumapit sa amin. Sige. Patayin ko po muna. Wag. Nagbabawas ng marami yung radiator pero walang tagas. Wala na naman siya. Wala na naman. Dahil nga nangyari. Nagkataon na isa sa kanila ay marunong pala mag-ayos ng sasakyan. Kaya na-trace agad kung ano ang naging problema. Parado daw ang radiator. Bambang kaya meron? Bambang na lang. Bambang na. Marami na. Kaya kailangan namin bumalik ulit sa pinakamalapit na bayan. May dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganito. Yes. Paayos muna natin. No? Salamat po, kuya. Binigyan din natin sila ng stickers. Kasi mahilig daw sila manood ng mga travel vlogs. Salamat guys. Salamat kuya. Buti na lang, dito pa lang, nagparamdam na. Kaysa doon tayo sa kabundukan ng Maliko. Oo. Balik. Buti na, dito pa tayo sa Mampang. Hindi pa tayo nakakalayo masyado. Hanap tayo ng mga first timers ng radiator works. Kasi kanina, si kuya yung tumulong sa atin, medyo may alam naman sa makina. Check niya kung umaandar ba yung fan
maandar naman. So ang gagawin natin ngayon, bago tayo tumuloy, hindi naman tayo nagmamadali, isisigurado muna natin yung safety natin. Okay na rin na dito nangyari sa Kapatagan. Bago tayo umakyat doon, baka kasi doon tayo maabutan, mahirapan tayong humingi ng soklolo o maghanap ng pwedeng gumawa para ayusin yung radiator ni Watod. Meron agad kami nakita ang nag-aayos ng radiator. Ito gumagawa to ng radiator. Ayun! Bro! Kuya! Papagawa kami, bro! Gusto namin magpagawa pero parang ayaw naman nilang gawin. Kaya hanap tayo ng iba. Kapag umilaw pala yung temperature ng pula, overheat na pala yun. So nag-overheat si Watod kanina. Dito kami sa bayan ng Bambang nakahanap na mag-aayos ng radiator natin. Nahanap lang namin ito sa Google Maps. Papacheck po namin yung radiator po namin kasi nag-uubos po ng tubig eh. Dami nating dinaanan. Ito lang ang in-entertain tayo. Correct. Agad-agad naman chinek yung radiator natin at sabi nila, kaya nilang gawin. Kasi mahirapan din tayo na maghanap ng replacement dito kasi nga hindi naman masyadong marami ang minivan dito. Wala tayo sa lugar ng dominated ng minivans eh. Kaya naman daw gawin. Kaso, ano yung gagawin bro? Ikakat no? Aluminum daw kasi. Kaya na yun sir, 3K. Oh yun. 3K. Tara, kain na Pero tayo. okay lang bro, kahit matagal kami mag-antay. Basta mag-aantay kami. Ay, first timer mo na to ha? First timer. Ano pa bro? Huwag ka mahiya. Orben po, Ha? Orben. Martinez po. Orben Martinez. So, shout out. Dito kami dinala ng Google Maps. Nung nagsisimula pa lang po kon na ako, follower niyo naman ako. Ay, maraming salamat. O, pinagtagpo tayong dalawa. Oo. Dahil sa radiator. Dahil sa radiator. Thank you, Hindi mo radiator. makakalimutan to ha. Maraming salamat radiator. Bumigay ka. At ngayon ay maayos na. At sinimulan na nga nilang baklasin. After 3 years kong hawak yan, ngayon lang nagkaganyan yan. Ang nipis lang pala ng ano niya no, radiator no? So, ang gagawin daw dahil aluminum, i-kakat daw para malinisan yung loob. Kaya naman daw ng half day, anong oras na Alas 12. So, expect na natin na iuusod natin yung biyahe natin sa mga pangyayari. Open naman yung oras natin. Ang importante, mapaayos natin yung radiator. Okay lang, ganun talaga. Tulad ng mga dati na nagkakaberya si Watod. Willing tayo magantay ng mahabang oras, maging okay lang siya. At may di ba pag may nagkakaroon. Yung kasabihan natin na kapag may nangyayari, ibig sabihin niya na iniiwas lang tayo. Yes, tama, Posible totoo yan. mangyayari. So 3K, then half day. Gagawin tayo dito pero huwag tayong mag-alala. Kainan? Ito yung shop nila. Andito si Watod. So take time lang tayo dito para antayin natin yung radiator kasi babaklasin pa yan, tatanggalin pa yung mga bumpers at kung ano-ano pa. Habang inaayos ang radiator natin, sa karinderya na lang kami nananghalian. Yes, isa pong dinuguan. Yes po. Ano po may sabaw sa inyo? Magkano po yung bulalo? Sige po. Asa ba talaga yan Wala siyang balahibo? Wala. May lahi pala yan. Mexican hairless tarsier. Kapag ako naka-bucket hat, wala gaano nakakilala sa akin. Pag ako nag-headband, maraming nakakilala sa akin. Kaya nga. Kapag hindi ako nakaganito, lumalagpas yung pagkakataon na dapat nakakausap na natin yung first timer. Correct. Ano sila ikaw ba yung Oo, lagi sila nagdadalawang isip. isip? Ang laki na mababawas sa budget natin. Okay lang yun. May natatabi pa naman ako. Ang hirap kaya. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam. Hindi si Watod yung pinoproblema ko. Alam mo kung naalala ko. Kung paano tayo kakain ng walang kutsara tinidor. Self-service, oy, wag kang ano. Pagkatapos nga mabuksan yung radiator, nakita natin ang dahilan kung bakit tayo nag-overheat. Yan yung mga bara? So sir, yan mga yan. So, confirm, brado. No, parang chismis lang no? Pwede siyang sa MoMA, no? Sa MoMA. Sa abog. Barado lang? Brado, sobrang dumi. Oh, sobrang dumi. Padumi pa sa pagkatao ko. Parang putik kanal eh. May epekto po ba ang radiator sa lamig ng aircon? Meron na. Kaya pala minsan malamig, minsan nawawala yung lamig kahit na bagong freon. Okay, isoso na naman siya, oh. Alam mo naman marunong. No? Sumuso yan. Oo daw. Okay pa siya.
nakalikot mo. Gets ko na yung yung nangyari. Yung radiator natin, dahil barado, kaya nagtataka ako kung bakit nauubusan ng kulan. Kasi dati, pag naglalagay ako ng kulan, pag nakahinto, puno. Tapos bigla na lamang sisip-sip. Tapos lalagyan ko na naman. So ibig sabihin pala, kulang yung kulan sa ilalim talaga. Akala ko lang puno. Dahil nga may mga dumi-dumi dun kanina sa taas. Pag umaandar ka, hindi makababa yung kulan. Kaya ngayon ang nangyari, dito yung radiator, ipapato niya dito sa reservoir. Kaya yun, punong-puno siya. Okay. Pag nakahinto tayo, walang tumutulo. Oo. Tuwing umaandar lang. Paano man nalaman? Sabi ni Kuya. Kung maka-explain, nakala mo, alam na alam niya eh, no? Pero may natutunan ako. Oo nga. Mukha bang alam na alam ko? Waiting game na tayo. Kasi yung radiator natin is dinala muna dun sa Solano. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi ang magantay at magantay. Kaya ginawa ko na lang libangan na tanggalan ng kuto si Prisha. Ba't ganyan yung voice over mo? Wala akong kuto! Puting buhok meron! Hindi puting buhok. Diba? Sabi ko meron akong puting buhok. Namumuti na buhok ko sa'yo. Ako matagal na maputi buhok ko sa'yo. Hoy, nakakilala tayo, maputi na talaga buhok mo. Nagkakilala tayo, puti na yung buhok ko. Nagkakilala tayo, hindi lang puputi buhok ko eh. Kumulot. Ha? Okay na ako sa puti buhok eh. Kasi mga puting buhok ko ngayon, kumulot na. Puti mo kilay ko, buhok ko sa ilong, pumuputi na sa'yo. Baka ano ka, kulang na lang sa'yo, pumuti buhok ko sa kilikili. Ganito yung mga pagkakataon na meron kang gustong gawin pero wala kang magawa. Gustuhin mo mang umuwi na lang pero wala ka rin namang masakyan. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi ang magantay at magantay at magantay. Wala akong problema kasi mahaba ang pasensya ko. Hindi ko alam dito sa kasama ko. Kaya mo ba magantay? Okay mga first timers, time check tayo. Alas 12 tayo na tanghali dito dumating. 4:40 na ng hapon. Kasi yung radiator natin is dito nilinisan. Tapos dinala pa somewhere yata sa pabalik ng Solano. Kasi nga yung kaibigan nung gumawa nitong radiator natin ay kumbaga parang masterpiece nila yung maghinang ng aluminum. Kasi sila kasi dito is puro bakal. Kaya naman daw nila pero manipis daw kasi yung aluminum. So baka para sigurado lang na hindi masira nila ay sa kabilang shop nila pinagawa. Sa kaibigan nila na naghihinang talaga ng aluminum. Pero okay din naman. Lahat ng mga plano ngayong araw to sa biyahe ay ginawa namin, ay inusod namin, inatras namin. Kasi hindi naman na tayo makatuloy ngayon sa pupuntahan natin kasi gagabihin na tayo sa daan. So kung medyo madilim na dadating si Kuya ay malamang maghahanap tayo ng matutulugan somewhere siguro sa Santa Fe. Makikiusap tayo sa mga lokal kung saan tayo pwede magpark at makikitulog. Okay lang yun at na-trace naman agad kung ano talaga yung problema ni Watod. At least babiyahe tayo na wala tayong pag-aalala kung anong nangyayari, kung bakit ganun yung sasakyan. Mag-aalas 6 na ng hapon nang dumating si Bro Orven. Agad naman niya itong ikinabit. Nakabili na rin tayo ng kulan kanina. Dahil nga na-drain lahat-lahat ng laman ng radiator natin, kailangan natin itong palitan ng bago. Oh, good bro. Thank you Oh sige. Thank you. Salamat. Oh sige. Check ko mamaya pag nasa Santa Fe, ha? Oo, sir. Oh, sige. Bago kayo Umakyat. Okay. May number niya. Andito na, may number na. Oh, salamat bro ha. Sige, sir. Sige. Thank you. Bye-bye! Alright, let's go. Nagawa naman ng paraan. Radiator natin mga first timers, parang replaceable. Yung pag nagkaroon ng, kunwari ganyan, madumi na, kailangan mong bumili ng bago para ikabit ulit. So ito yung ginawa ng paraan kasi nga wala naman tayo sa Maynila, wala naman tayo mapagkunan dito ng radiator. So ginawa to ng paraan. So hopefully maging okay siya. Mamaya pagdating sa dulong bayan, bago kami umakyat ng Maliko, ay i-check ko ulit yung ano. Pero so far naman yung pagkaka-check kanina ni Bro Orben ay goods naman. Okay, do double check natin. So tuloy ang biyahe natin.
Tuloy ang biyahe pero hindi maalis sa akin ang pag-aalala. Normal lang siguro maramdaman ng ganito dahil ang buhay natin ay palaging nasa kalsada. Ganun kahalaga na meron kang peace of mind. Peace of mind sa sarili, peace of mind sa sasakyan na ginagamit. Nakalubog na ang araw nung narating namin ang Santa Fe. Kung ipupush pa natin pa akit ng Maliko, kaanin man. Oo. Maghanap na lang muna tayo ng pwede natin pakiusapan na na pagkuparkan para makapag-overnight tayo. Dito sa Santa Fe, may kaibigan tayo dyan. Pwede nating pag-overnightan pero hindi pa natin alam kung pwede ba tayo doon. Magpapaalam tayo. At kahit na normalan na lang sa atin ang maghanap ng matutuluyan tuwing gabi kapag tayo nasa biyahe, masasabi ko pa rin na challenging talaga ang ganitong klaseng sitwasyon. Hanap niya ang drahe dito. Naway tayo ay payagan. Huwag masyadong mag-expect. Dapat ready kang mahindian. Yan. Gusto kami. Okay? Okay. Tulad ng dati, paalam kung papayagan tayong mag-overnight. Madalas sa mga sitwasyon na ganito, si Prisha ang nakikipag-usap. Ako mahihain. Si Prisha walang iya. Alright, meron na tayong safe na matutulugan ngayong gabi. Ito ay restaurant ng mga nanonood din sa atin, mga first timers ba, na dati ay dito tayong minto. Tapos nakakwentuhan natin sila. So nagkataon lang din na yung pinagpagawaan natin kanina at along the way, I mean yung kalsada papuntang Maliko ay andito lang din mismo. So dito tayo tumuloy at nakapagpaalam ka, di ba? Oo. Pinayagan tayo? Oo. Ayan. Hindi na tayo magluluto ng Hindi na. Kakain na tayo dyan. Nakapagkwentuhan na rin muna tayo sa mga staff and crew ng restaurant. Ah, dito rin kayo, so para may kasama rin kami mamaya. Hindi, mamaya ang naka-duty, yung kilala niyo. Sila ate. So, Sila ate 24 na. hours to. 24 hours. 24 hours. Kaya dito, safe kayong magpapag. Ayan, maraming salamat mo. Ikaw bro, taga Bulacan, di ba? Oo. Bulacan nyo from Plaridel. Plaridel. Ikaw bro. Ayo, alam ko na taga dito ka. Sabihin. Isabela. Okay, tama, alam ko eh. Ikaw bro. Sabihin. Isabela din. Isabela, next kasunod ng Solano. Tama ba? Isabela. Hindi lang. Nueva Vizcaya. Isabela. Isabela. Sunod ng Solano. Ang lapit Sunod ng Solano, Bagabag. Bagabag. Diba? Eh, dito na lang kami kakain bro. Dito tayo magluto. Pahinga tayo ng maayos. Bukas pagising natin, saka tayo umakyat. Tsaka ito-check ko muna yung radiator ko. Mahirap sa Maliko kasi pag doon kayo inabutan, Walang rescue doon. rescue. Walang tutulong doon. Hindi naman sinasabing na delikado ang Maliko daanan sa gabi ha. Ang sitwasyon lang natin na kakagawa lang ng radiator natin tapos pinapakiramdaman pa natin kung good siya. Kasi mahirap nga doon pag doon tayo na kunwari. Hindi naman sa wala kang di ba? Iniisip lang natin yung mga posibleng mangyari. Hirap eh. Wala tayong hinga ng tulong doon. Matutulog tayo sa tabi ng kasada. Tapos dadaan na yung mga Hindi na natin kailangan magluto pa. Dahil 24 hours na restaurant itong hinintuan natin. Bagong luto na yung adobong hito. Anong binili mo? Ito, gulay na gusto ko. Bumili ka rin ng inihaw na hito? Hindi. Gusto mo inihaw. Ano? Hindi naman, pipili ako gulay, gusto ko. May gulay na nga ako, mahal. May gulay ka na? Oo. Atay. Atay daw kanya. O diba? Meron tayong mga kainan 24 hours. May CR dyan. Malaking kaalawanan ulit sa atin ang bumalik sa kalsada. Kung ikukumpara natin na palagi tayo nasa campsites noon, obligado tayong magluto ng kakainin natin. Ito yung soup na hindi ko pa natitikman kahit kailan. Anong tawag dito bro? Pinigpikan ni Binitag. Pinigpikan. Di ba pinigpikan manok yun? Manok. May manok siya, tapos may Pinigpikan manok yun na merong karne ng itag. Anong klaseng itag to bro? yung giniing. Parang siya pagkain ko ng lutong gurot. Oh, pero kasi di ba merong traditional na itag? O yung sinasabit lang. Sinasabi. Yan naman inusukan. Kumbaga tawag talaga sa kanya, kiniing. Yan yung walang uod. Wala. Parang tinapa, pinausukan lang. Ang tawag sa kanya talaga is sa smoked meat. Smoked meat. May laya tayo. Marami ang pagkakataon na makatikim tayo ng mga pagkain hindi pa natin natitikman. Thank you, kuya. Thank you. Napakagaling magpaliwanag mga Bulakenyo, no? Oo, Tsaka totoo. hindi pa mayayain. Ito ang first time. Yan.
yan. First time natin parehas yan. Nakadepende sa atin kung magluluto ba tayo o kakain na lang sa labas para makapag-save ng enerhiya. Sarap. Ang lasa. Hindi ko ma-explain. Ikaw mas magaling mag-explain sa akin ang lasa. Sarap. Alam mo yung lasa ng usok? Nasa sabaw. Ganon, di ba? Ang sarap niya. Parang tinapa. Parang tinapa nga. Hindi, may lasa siyang tinapa. Tinapang baboy na parang ganun. Hindi mo maintindihan. Pero basta masarap. Tulad ng ganitong pagkain. Maliit ang chance na matikman natin to kapag nasa loob lang tayo ng campsite, di ba? Kinukulbit ako ng aso. Oh? Sabi mo. Naku ha, tignan natin. Sarap. Ito na. Ang cute! Bibigyan na kada. Ang cute mo naman. Hindi naman mga agad yan, mahal. Nakapaghapunan ka na. Matanda na eh. So, bigyan mo kayo ng kanin. Oo, yun ang ulam mo. Oo. Huwag ka lang at kakain ka. Ha? Tara, doon. Bili! Eh! Baka yung pangalan mo? Sino? Ang bait eh, no? Nangungulbit lang siya. Pero alatang ang dami niyang kinakain lagi dito. Sa Bakit? mismo tao eh. Nangangalabit siya, di ba? Oo. Tignan mo naman yung katawan. Maselan. Hindi mo masasabi nagugutuman eh. Hindi, labas yung ribs niya, mahal eh. Ay, ganun ba? Oo. Ah, okay. Gutom siya. Ito mo siya. O anong gusto mo? Coke Zero or regular Coke? Pagkatapos kumain, Wala tagas. check ko ulit yung radiator. Check natin yung loob kung nagbawas ba. Ipin na natin. Uy. Meron ba? Merong laman, pero napansin ko na nagbawas na naman. Pero hindi na tulad nung dati na sobrang dami nang nawawala. Check ko lang. Idol, wala bang reserve yan? Ito bro? Oo. Dito bro, sinecheck ko lang din naman kung ano. Lagyan mo na lang din para sure. Pero lumagpas siya sa full eh. Okay lang yun. Okay lang yun. Lumagpas lang yon. Pagka umangat, ibig sabihin, sa thermostat nyo may problema. Ganun yun. At nagsimula na naman ako mag-alala. Hindi umiikot yung coolant niya. Pero nga ano to, nalinis na yan. Ibig sabihin kasi pagka yan umapaw, may problema dyan, nasa yung daanan niya. Kumbaga sa tubo, pag nabarahan yung tubo, yun ang tutulog. Hindi sa radiator yun, nasa ano na yun. Kasi ang radiator natin dalawa. May isa sa taas, sa baba. Isang return, tap isang, kumbaga umiikot yan eh. Umiikot. Ngayon, kung puro return lang ang meron, yung iba mapupunta sa reserve. Hindi napupuntahan yung makina. Alam ni Kuya ang mga sinasabi niya dahil marunong din siya mag-ayos ng sasakyan. Kasi ang thermostat ang nagano ng init eh. Kumbaga pag nag-init na siya, o-open siyang ganun, papasok yung coolant sa makina. Tapos, iikot sa radiator para palalamigin ng pan. Tapos, ganun, ikot-ikot lang siya, circulate lang. Ibig sabihin, pagka napupuno yung reserve mo, puro return lang ang meron, walang in. Sa thermostat nyo may problema. Maghahating gabi na at gising na gising pa rin ako. Habang ginagawa ang mga mahahalagang bagay, hindi pa rin maalis sa isipan ko kung ano ang nangyayari talaga sa ating camper van. Malamig, gusto ko na magpahinga. Si Prisha, papahinga na sa likuran. Tingnan mo yung itsura ng loob ng van sa harapan. At ang gamit namin dito para makatulog kami sa likuran. As in talagang park and tulog lang kami dito sa parking lot nitong restaurant na parang stopover to ng mga biyahero. Meron pala din kaming mga katabi na mga nagpapahinga ngayon ng mga sasakyan. Talagang common na daw sa kanila dito, may basta lang humihinto. Tapos magpapahinga overnight and then yung breakfast dyan din mismo sa kainan. O nga pala, pakita ko nga pala sa inyo yung aking editing dito sa harapan. Dito na ako nag-edit ng vlogs ngayon. Kahit si Prisha ay natutulog na sa likuran, so hindi ko siya na i-istorbo.
ako tuloy-tuloy yung pag-edit ko lang dito. Para ako mayroong opisina dito sa harapan ng sasakyan. Ito yung manivela. Kanina, napag-usapan nga namin kung anong nangyari sa sasakyan. Nung check natin na pangalawang beses dito nung pag-park natin. All goods naman daw. Mukhang okay naman yung gawa. Malalaman pa rin natin bukas. Kasi kung hindi naman daw maganda yung pagkakagawa at may problema daw talaga yung sasakyan natin, is mula daw dun sa pinagpagawan natin sa Bangbang hanggang dito sa Santa Fe, nasa 34 kilometers yata ang layo nun. Hindi pa daw ako makarating sa next bayan. Mag-overheat daw siya agad-agad. Hindi na daw makakarating sa ganito kalayong lugar kung may mali or may problema yung sasakyan natin. Pero check pa rin natin yung bukas, kasi hindi kasi biro yung bukas yung angkat natin eh. Magmamaliko tayo eh, pero pinag-iisipan pa rin namin. Tignan natin. Kumaga, since na nasa kalsada tayo, nasa biyahe, lahat talaga ng pangyayari mga first timers, random talaga yan eh. Hindi mo talaga pwedeng planuhin yan. Mangyari kung anong mangyari. Ganun talaga yan, tulad ng dati. So, hayaan ko lang na yung sitwasyon na magbigay ng kwento sa atin. Ganun talaga, kapag biyahero ka, normal na nangyayari sa sasakyan, pero papaayos natin yan. Gagawa naman ng paraan yan. Gamit lang din naman yan na kayang ayusin. May mga taga-ayos na naman yan. Pero yun lang yung iniisip ko, yung pag-aalala ba na pero wag na. Negative thoughts na to eh. Wag na. I-block ko na agad. Positive thinking na lang na all goods na yung sasakyan natin. At kung ano man, may mag-aayos naman yan. Tulog na ako. Nantok na ako eh. Mas malamig dito sa Santa Fe kaysa sa Solano, kasi nga itong pwesto natin, paanan na to ng bundok ng Dalton Pass. So mas malamig dito. Kaya i-grab ko na yung chance na makatulog na maaga, makapagpahinga na maayos, para meron tayong lakas bukas, kasi tutuloy tayo sa biyahe bukas. So yun, mga first timers, pagpasensyahan nyo na muna kung medyo madalang ang aking upload, kasi nga ganun talaga kahirap ang bumabiyahe, nagvo-vlog, at yung pag-edit ng vlog along the way, sinasabay, medyo challenging yun. Pero antay lang kayo, kasi merong upload naman talaga tayo, at meron kayong aabangan, wag kayong mag-alala. So paano? Papahinga muna ako at ituloy na natin yung kwento bukas. Kung ano mang kwento ang kadugtong nung kwento natin ngayong araw na to, mangyari kung anong mangyayari, at kung ano yung mangyayari, yun ang mapapanood niyo. Okay? Good night na muna sa inyo. Tuloy yung kwento bukas. Pagkakising. Good morning. Sarap tulog. All goods. May liwanag, no? Nagising tayo na may may liwanag na. Morning. Morning. Basta tulog. Sarap. Lamig, no? Mag-ayos-ayos lang tayo ng konti. Tapos tuloy tayo sa biyahe. Laban tayong maliko? Sige. Laban daw eh. Hindi, laban. At kahit na desidido na kaming pumunta na maliko, nanigurado pa rin ako. Tumatawag ako ng Ben 2Q. Hindi ko alam. Kahit na sinabihan na ako na okay naman na yung nangyari sa radiator, hesitant ako. Kasi nga yung maliko, sobrang taas nun. Mataas pa sa Baguio yun. Grabe akyatin dun. Naisip ko na agad kung anong pwedeng mangyari. Kung mangyayari man na mag-overheat siya doon, sino yung magre-rescue sa amin? Tatawag lang muna ako. Tawagan ko lang to. Di pa nasagot yung Ben 2Q eh. Baka tulog pa. Tawagan natin mamaya-maya. Masyado pa maaga para mang-istorbo tayo. Okay. Good morning mga first timers mula dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang huling bayan patawid ng Nueva Ecija.
masarap ang tulog. Pero syempre natulog ako na mayroong pag-aalala at nagising ako na mayroon pa rin akong pag-aalala sa ating camper van. Ngayon lang kasi nagkaroon ng problema talaga to sa radiator. Pero yung mga ganitong bagay, noon ko pa naiisip na, sabi ko dadating at dadating yung panahon na magkakaproblema talaga itong si Watot pagdating sa mga pyesa na mga ganito. Kasi hindi naman habang buhay yan okay. So dumating na nga. So kalmado lang tayo. Pero praning ako, sa totoo lang. Hindi ako magsisinungaling. Praning ako hanggang ngayon kahit inayos na yan. Ayun po, sorry po sa maaga pong tawag po, ang aga-aga ko. 64B, di ba? 64W po. At nakausap ko na nga ang Ben2Q. Hihingi tayo ng confirmation kung itutuloy ba talaga natin ang pag-akyat natin ng Maliko. So, aalalayan mo yan ngayon para makawarating ka sa mga pupuntahan. Lagi ka mag-check. Tataas at tataas. Pero inspeksyonin mo rin kada from time to time. Makikita mo yung pula pagka nag-blink isa, magdadagdag ka. Bubuksan mo yung yung radiator. Oh. Kasi mataas po talaga kasi yung Maliko. Galit na galit po yung makina doon pag umaakyat doon. Ayun, yun lang ang pagiging problema niya. Kasi ngayon po, ang naisip ko po dalhin na lang po nga sa Valenzuela sa inyo po kaysa ganito yung pakiramdam namin. Cancel na yung Maliko para nasa safe tayo. Oo, para safe ka kasi pwede mo bang masave yung makina mo, di ba? Ayaw ko naman na umabot sa point na pati na yung makina ni Watot ay masira. Kaya kahit na labag sa kalooban natin na ika-cancel natin lahat ng lakad natin, dun tayo sa safe. Maraming salamat kuya. No problem, sir. Sige po, thank you po. Lahat ng plano natin cancel. Gustuin mo natin mga first timers si Watot. Kasi ayaw namin bumiyahe ng merong pag-alala. Dali natin siya ng Ben2Q. Pa-check natin doon na maayos lahat na. Ano pang ituloy natin? Tapos puro naman tayo sira sa daan, di ba? Mahaba-haba ito mga first timers, pauwi ng Bulacan to Valenzuela. Nasa 250 kilometers. Willing kami bumiyahe na ganito kahaba and hoping na walang overheat na mangyayari. Kasi kapag walang overheat na nangyayari sa loob ng 200 plus kilometers, ang ibig sabihin, maayos yung sasakyan natin. Wala akong alam sa sasakyan Kaya ayoko bumabiyahe na hula lang ako ng hula kung anong nangyayari sa sasakyan. Okay, update. Pababa na tayo ng Dalton Pass. Ingat lang. Kasi normal yung mga ganitong pangyayari dito. Buti walang nadadaganan. Isipin nyo kung paano nangyayari yung ganyan. Napakalaking truck bumabaliktad dito. Ganyan kadelikado dito sa Dalton Pass kasi nga sobrang kurbada ang mga daan dito. Tapos may mga drivers dito na umo-overtake sa kurbada. Kaya paalala lang naman ito na kapag kayo nadaan dito sa Dalton Pass, mag-ingat kayo, maging defensive driver kayo. Napaka-normal yan dito yung ganyan. Marami nang nangyayaring ganyan. Saan makarating? Basta't may vanat kasulina. Buhay ay isang biyahe. Puntahan mga lugar na kaya. Salamat, ingat Mag-iingat Kasi ilang taon na po ang kwan. First time ko lang din po na makasabay-bayan kayo. Kaya lang Madam Chris at saka si Sir Boyd po. Pauwi na po kayo niyan? Oo, bro. Galing po kayong Nueva Vizcaya? Oo. Pauwi na kami. Mag-ingat sa biyahe, bro. Sige po. Ingat tayo. Ingat tayo. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Nagmano. Nagmano rin ako Ang kulit ni Kuya, nagmano. Ninong, is that you? May inaanak na ako na kasing laki ko. Okay, update ulit. Nasa Gapan City na tayo ngayon. Katirika ng araw, medyo mainit at pinagpapawisan kami dito. So far, hindi naman siya pupula. Hindi kami nag-aircon kasi medyo takot din ako magbukas ng aircon. Baka doon lumabas Ang goal natin ngayon, may uwi lang natin doon ng Bulacan. Update ko kayo ulit mamaya. Malayo-layo pa to. Pero feeling ko kakayanin hanggang makauwi ng bahay. Lamig. At nakarating na nga tayo ng Bulacan. Makakaraos na tayo. Makakaraos na tayo.
14 kilometers na lang para rating na natin yung bahay. At least ngayon, medyo nabawasan yung pag-aalala natin doon. Medyo na-convince ako sa gawa. Na kagabi kasi yung mga pinag-uusapan is more on sira kasi talaga ng ano eh. Ng radiator. So parang sabog-sabog na yung utak ko kagabi na baka kung ano-ano na nga nangyari. Parang lahat ng binanggit kagabi, feeling ko yun na yung nangyari kay Watod. Pero ngayon, dahan-dahan, although wala tayong aircon, ayaw muna namin buksan. Bubuksan na lang natin kapag na-check na talaga na maayos. Pero sigurado na to, 100% makakauwi na tayo. Pero bago tayo umuwi ng dumiretso ng bahay, may dadaan lang tayo dito na Japan Surplus, bilihan ng mga piyesa ng minivan. Maghahanap tayo ng radiator kasi since na surplus naman yung sasakyan natin, syempre, ang ikakabit natin dito, kailangan kahit na hindi brand new, yung original din. Magkano daw? Ang radiator, original 4.5. Shocks na sa harapan dalawa, 3.5 isa. Pero dahil nga namukhaan tayo, bigyan natin sila ng stickers. Yun, dahil sa sticker, may discount daw tayo. Oo. Okay, kailangan na muna namin magpahinga mga first timers. Nasa Bulacan na tayo ngayon. Pahinga lang muna kami, maglinis ng sarili, bababala at lahat ng mga karga dito. May available na mga parts dito sa Timely na kakailanganan natin. Pero siguro pag kinuha ko yan, sisiguraduhin ko muna na silip muna ng Ben 2Q ito. Kasi baka bumili ako ng parts. Eh okay naman pala, Oo, diba? tama. Ang goal muna natin ngayon bago tayo tumuloy sa biyahe natin, kasi sigurado change of plans tayo. Kasi nga nasa baba na tayo ng norte, wala na tayo sa up north. Ay gagawa tayo ng panibagong ruta natin. Pero unahin ang dapat unahin. Si Watod dapat bumalik sa dati. May kondisyon natin na maayos bago tayo bumalik sa biyahe. Okay? Ganun pa man, life is good mga first timers. Lahat ng mga pangyayari, merong dahilan. Magkita tayo sa next episode. Yeah, I'm boy first time out under the